Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-2 linggo sa karaniwang panahon at atin pong ginugunita ang kapisahan ni San Francisco de Sales, isang obispo at pantas ng simbahan, at nawa sa kanyang gabay ay atin din pong maunawaan ang mensahe ng ating pong mga pagbasa sa araw na ito, kung saan sa unang pagbasa binabanggit ang pakikipagtipan ng Diyos. Sa unang pagkakataon na pumasok ang Diyos sa pakikipagtipan sa tao, mula pa kay Abraham, inulit kay Moises, pero ang tao ay bumali at hindi pa rin tumupad sa kanilang kasunduan o tipanan, yung covenant na tinatawag, hanggang sa si Kristo, ang kanyang anak, ang maging bagong tipan at siya na ang namamagitan para sa ating lahat. At sa Ebanghelyo, narinig natin ang kanyang pagpili, sa kanyang pagsisimula ng misyon. Pumili siya ng mga makakasama niya. 12. Marami pa pong tao, na hindi lang naman 12, pero nagpangalan siya ng 12 na siyang magiging hahalili sa kanya. Pagdating ng tamang panahon, itong 12 ito ang magiging haligi ng simbahan. Pero maganda po na mapagnilayan din natin yung bahagi na ang mga pinili ni Jesus na mga makakasama ay hindi mga makapangyarihan, kundi mga itinuturing na wala, kumbaga nobody sa lipunan, mga mangingisda, mga makabayan, mga hindi ito yung inaasahan ng tao na kung pipili ka, siyempre yung maimpluwensya, yung meron ng posisyon, para mas madali, na kung may gagawin, mas madali mapapasunod ang mga tao. Pero dito, pinili ni Jesus ang mga alagad na makakasama niya. Ulitin ko po pinili ng Diyos kung sino ang kanyang makakasama. Kung kayo ba bibigyan ng pagkakataon, bibigyan kayo ng assignment, paano ba kayo pipili ng inyong makakasama? Sa tingin niyo po, kung bibigyan kayo ng pagkakataon maging mayor, maging barangay chairman, maging pangulo, sino ba ang magiging cabinet members na pipiliin ninyo? Yung pamantayan, So, balik ko po dito Pinili, hindi ipinilit ang sarili. Pinili ni Jesus.
Ibig sabihin, no, kung dito yung mga alagad na ito sa umpisa ay wala, no, sa English ay nobody, pero nang sila ay sumunod kay Jesus, naging somebody. Nagkaroon ng halaga, nagkaroon ng purpose ang kanilang buhay. Kasi ito ang ibinibigay ni Jesus sa kanila. Hindi sa mayroon silang ibibigay kay Jesus, kundi si Jesus ang mayroong maibibigay sa kanila. Kaya dito ay talagang tuturuan niya muna paano gawin ang mga bagay, bibigyan niya ng kapangyarihan ang mga ito. So, isang karangalan, kumbaga yung sa pakiramdam ng isang tao na pinili ka, ibig sabihin, pinagtitiwalaan ka, gusto kang makasama. At yun pa rin yung patuloy na paanyaya sa atin ni Jesus. Pinili tayo, hindi natin ipinilit ang sarili natin. Hindi dapat ganon, no? Kasi kapag yung pakiramdam natin ay ako ang dapat piliin dahil magaling ako. Ako ang dapat piliin kasi mayaman ako. Ako ang dapat piliin kasi makapangyarihan ako. Kung gano'n ang ating magiging pag-uugali sa harapan ng Diyos, baka lalong hindi tayo maging karapat-dapat na makasama niya. Maging handa nawa tayo, maging bukas ang ating mga puso't isipan sa mga bagay na ituturo at ibibigay ni Jesus sa atin. Amen. Thank you.